It's the Andy Festival! So welcome to Iligan City, the city of waterfalls. Ngayon, andito kami para tunghayan kung anong meron talaga sa Mugna. So, let's go guys! So medyo natakot ako sa ferry kasi hindi calm yung seas and at the same time, first time ko. Feeling ko I am really made to travel. Ganun pala kasi layout niya na merong higaan, ganyan. So, yung mga iba, like sumusuka-suka na sila and everything. Pero ako, nakaupo lang ako ng 5 hours dun sa view ng seas. Tapos kaya na-witness ko rin talaga lahat. It's a whole new experience. Siguro the next time that I will go travel by sea, baka matutulog na ako and such. So, nakarating kami ng Dapitan around mga maggagabi na. Tapos, yung binook sa akin nila Sir Brian na pagsestayan ay nasa Dipolog pa. So, I took a tricycle papunta doon sa Dipolog. During that time, medyo kinakabahan ako kasi wala akong cash sa akin. So, tinatanong ko kung, Kuya, nag-Gcash po ba kayo? Hindi daw. So, sabi ko, Kuya, daan na lang tayo sa ATM. Noong time na yun, hindi pa ako makapag-transfer from Gcash to Maya kasi ang dala kong card ay yung sa Maya ko. Ganyan. Yung Gcash card ko kasi ay nag-overshare. Buti na lang nagkaroon ng signal nung malapit na sa bayan. So, ayun, nakapag-withdraw naman ako. Ayan. So, pagkarating ng Dipolog, dumiretso na ako sa pension house. I just took the night calmly and ayun, dire-diretso na. The following day is my time to travel to Iligan. Punta ako sa Dipolog Transit Terminal and then I rode a bus from Dipolog to Iligan. And it was a whole day travel. It was a travel like 8 hours yata ako nasa bus nun. Pagkarating ko ng Iligan, the first thing that I did is to eat my dinner. Na actually breakfast, lunch, dinner na. I went in a Japanese restaurant. Nakatabi lang nung accommodation na binook sa akin. So, the next day, naghanap ako ng cafe na malapit. And luckily, I found Kasikas Cafe, which is a very wonderful cafe. Medyo nakakakaba lang siya kasi nakakatawa. Noong una, hindi ko alam kung saan ako papasok. Kasi para lang talaga siyang liblib na lugar. It was a beautiful paradise, I would say. Sobrang calming na nandun ka lang, naririnig mo yung water from the river. Kasi parang siyang river, pero parang pa-falls siya. Ganyan. Ayun. Kasi pabundok na siya. So, sobrang relaxing. During that time, I was able to shoot my Dumaguete vlog. And at the same time, nakapagsulat din ako for my journal and such. Sobrang nakakatuwa na even hindi nga as in super duper strong yung signal doon pero nakapagsulat naman ako and such. Right after that, ang sabi sa akin is babalik daw ako doon sa residences na pinagstayan ko kagabi. So, binook ulit nila ako for another night. And after that, I helped them na maghanap ng apartment doon. Then, the review started. Fortunately, the following day, kahanap sila ng apartment na walking distance lang naman siya from the review center. And it was a very nice apartment. So, pina-check muna nila sa akin. Then, ayun, kinuha na nila, sir. Then, after nun, nag-move in na ako doon. Noong day 2, dumating na ang aking forte in this review session. Ayan, nagpa-sample na sila. Nakakatuwa kasi as in super duper effective talaga niya na energizer for them.
And another thing na ginawa namin nandito is nagpa-Pinoy henyo ako. Ayan, so botanical dapat, pero here's how it went. Quasi family. Barley. Rice, corn. Horticultural crops, fruits, vegetables, fruit crops. Ang stressful. Kinakain siya. Try mo. Try kayo. The following day, day 3, one of the things na concern ko talaga is wala pa kasing blackboard ng time na yon. So, sabi ko, paano kaya? So, ang ginawa ko, nag-asa ko sa mga students if saan makakabili ng plastic cover kasi medyo malayo yung area. I just need a plastic cover, whiteboard marker, and packaging tape para idikit siya doon at makapag-compute kami the following day. After the session, nung day na yon, sinamahan ako ng tatlong reviewees, si Rauf, si Johyber, tsaka si Johair. Sinamahan nila ako sa palengke. Sabi ko, ano ba yung meron dito na special sa ano? So, tinuruan nila. Oh, tinuruan. Basta kumain kami doon sa proben nila, tapos nandun lang sa may daan, tapos may rice. So, ito yung vlog ni Rauf. So naadya ay may karon sa plaza. Kauban ako ang mga classmates sa review with Sir Sir Arvin para tikman ning kuan ilang pinagkuan nga proven o ilang rice nga naa sa coconut leaf. So mao to guys, let's start. Kaon na ta. Anong masasabi mo sa proven nila? Hindi ko po alam eh. Kilala mo ba? So yan, nilibre kami ni Rauf. Wow, thank you. One thing na na-observe ko is that whenever I go to a certain place, laging may festival. Katulad nung sa Dumaguete, meron silang Hibalag Festival. And now is the time for their Diandi Festival sa Iligan. So nung time na yun, ang daming events. Meron dong parang open area kung saan merong inuman, etc. Tapos may live band. Then, after nun, lakad-lakad lang kami. Then, hinatid nila ako sa sakayan pabalik ng apartment. The following day is the last day of the review. So, we wrapped up on the topics in crop science. And then after that, nag-picture taking lang kami. 1, 2, 3. One thing. 1, 2, 3. Smile lang. And here's me singing and cleaning after the review. And for the last day, nag-aaya na ako doon sa group chat kung sino available. And unfortunately, since most of them ay from Marawi yata, so ayun, mag-iilang sakay pa sila papunta. So ang nakapunta lang nung night na yon ay si Rauf. Meron siyang binibentang t-shirt. And here's the ad na hindi nyo pwedeng skip. It's the Diandi Festival! So I'm here selling my shirts. Bumili na kayo sa aking shirt for only 380 pesos. Ito ay maganda yung tela, malamig sa katawan. Makakanap ka ng jowa mo kapag binili mo to. Kaya huwag ka nang magdadalawang isip na bumili. Bilhin mo na! One of the things that I am doing
throughout my journey now is to collect things from different places. So, talagang minute ko siya para kunin lang yung t-shirt. And at the same time, naglibot na rin doon sa Mugna. So, ang mga meron pala doon, may mga perya, marami talaga siya. So, ang ginawa namin, tumingin kami doon sa rides, kumain ulit ng proben. And then after that, naglibot lang. Anong masasabi mo sa Iligan City? At first yun kay nabaguhan ko diri kay kaning Vivo bitaw, then gahapon lang ni anhi mi diri for the fireworks also. Then mo to naka-spend time ko gaayo sa akong mga barkada sa as blackmates na ko. Then karon ni balik na po ko kay na another friends na po, group of friends akong kauban. So much fun and excitement, and stay tuned. Wow! Yun na nga! Excited si Ma'am na mag-enjoy this coming Diante Festival. Nakakatawa rin yung mga students kasi parang right after I finished the session, send sila talaga ng mga touching messages and everything. And ayun, whenever I receive messages like that, I just go back to my core. You know, it just inspires me to move forward and to also do better whenever and wherever I go. So, ang sabi nila, Iligan City is the city of waterfalls. But unfortunately, in this time na binisit ko ang Iligan, hindi ako nakapunta sa mga falls. So, hopefully, next time, kapag visit ako, I'll be able to go sa pinagmamalaki nilang mga waterfalls dito. I think that's it for this vlog. And here are the Iligan future agriculturists saying...